Maraming salamat po sa ating napakinggang awit. Tunay po na napakabuti ng Panginoon, napakahiwaga ng kanyang gawain sa bawat sa atin. Maraming salamat po sa mga sapa buong wahig na kung saan ay binigay po ang kanilang talento para po sa ating Panginoon. So mga kapatid, bago ako magpatuloy, nais ko muna kayong tanungin. Yung gustong sumagot na lang. No? Mas maganda kung tataas ng kamay. Ano po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon sa Great Controversy? Di bang may nakakalam ba? Pwede English, pwede Tagalog. O kahit hindi nyo masabi, basta may marinig lang akong keywords doon, okay na. Kasi alam ko may nagbabasa, minsan hindi natin yung title, di ba? Minsan hindi na lang. Nakakaalam ko ba? Wala pong nagbasa. Liberty of conscience, threatened. Okay. So, Nay, Tagalog na Great Controversy para sa'yo. Ito po. O yan. O, sunod po ha. Magbasa tayo. Yan, hindi ko po sinabing may ibibigay. Kasi pag sinabi ko, baka marami mangula. Gusto ko po yun talaga nagbasa talaga. Alam ko nagbasa naman po, maaaring kung nahiyalang po ay tumaas, o maaaring kalimutan nyo lang yung pamagat. Pero mahalaga mga kapatid na mabasa natin talaga ito. Tayo po ay nasa chapter 35 na ng Great Controversy na may pinamagatan sa English na Liberty of Conscience Threatened. Sa Tagalog ay nanganganib ang kalayaan ng budhi. So malapit na tayo magtapos mga kapatid, ilang chapters na lang tayo sa ating Great Controversy at tapos na po natin ang aklat. Lahat ng umattend, no, na walang absent ng Fridays, natapos nila ang aklat. Pero sana kapatid, ito yung nababasa rin natin sapagkat sabi ko nga ng mga nakaraang mga pag-aaral natin noon pa na ito ay kasaysayan din po ng ating iglesia. No po? Sa pamamagitan nito, may handang ating sarili sa huling panahon. Sapagkat ako po'y naniniwala na tayo po'y nasa huling panahon na lahat ng mga bagay na pwedeng iligaw tayo, maligaw tayo ay ginagawa po ng kaaway. Ano po? Ngayon ang ating pag-aaralan ay liberty of conscience o nanganganib ang kalayaan ng budhi. Ano po ba itong liberty of conscience? Natatandaan niyo mga kapatid yung mga pilgrims na galing sa United Kingdom na sumakay ng Mayflower at dumaong doon sa Plymouth o Plymouth ang tawag nila, hindi ko alam ang tamang bigkas doon sa USA, na kung saan lumapag yung unang pilgrims galing sa sa England, na isa sa nag-push sa kanila kung bakit kinakailangan nilang umalis doon sa England patungo ng United States of America ay para magkaroon sila ng tinatawag na kalayaan sa kanilang pagsamba at maging malaya ang kanilang konsensya sa pagsamba nila sa Panginoon na walang anumang dungis ng anumang turo o paniniwala. Kung baga gusto nila ang kanilang pagsamba, ang kanilang pananampalataya ay puro na nanggagaling sa banal na kasulatan. Sapagkat ang England noong time na yon, bagaman upo sila sa Roman Catholicism, dumating yung time na kahit upo sila, nahaluan sila ng doktrina ng Roman Catholic. So hindi ito nagustuhan ng mga Puritans ang tawag sa kanila, kaya umalis sila ng England at iniwan nila yung tinatawag na Anglican Church o Church of England. No? So umalis nila ron, pumunta sa hindi pa USA noon kasi wala pang USA, ang tawag nila doon ay New England.
background music ang inyong tagapagsalita. Pero alam ko naman, mas sa pamagitan ng banal na spirito, maunawaan po natin ito. So, nasundan niyo po ako mga kapatid. So, yung Pilgrims, yung Puritans ay pumunta sa New England na ngayon ay Amerika para magkaroon silang tinatawag na kalayaan sa kanilang pagsampa. Kalayaan sa mga turo na kanilang nais malaman na walang bahid na lumang turo o ibang doktrina ng pananampalataya ng Roman Catholic Church. Okay? So ngayon mga kapatid, hindi natin makakaila na noong mga nakaraang panahon, especially dun sa period na tinatawag na 1,200 years, na po, o yung tinatawag ng Dark Ages, kung saan naging makapangyarihan po ang Iglesia ng Roma. Na po? At doon makikita natin mga kapatid na mariin nilang ipinatutupad anumang utos na sabihin ng Iglesia. Wala man ito sa banal na kasulatan, tradisyonal ito ay kanilang ipinatutupad na mahigpit. Na sino mang lumabag dito ay ano po, makakaranas ng tinatawag na pag-uusig. Kaya marami tayong alam mga kapatid sa kasaysayan, di ba? Na kung saan marami mga tapat na lingkod ng Diyos na tumindig sa katotohanan ang pinag-uusig sapagkat sila mga kapatid ko ay tumataliwas sa ipinag-uutos ng simbahan. Okay? Sa madaling sabi mga kapatid ko, marami sa ating mga tapat na mananampalataya noon ang nakaranas na tinatawag na pag-uusig. Nandiyan si John Huss, si Martin Luther, pero si Martin Luther nakasurvive, nagbuhay siya. Si John Huss, hindi po binalan, at siya po ay sinunog. Yan po ay mga nanindigan sa pananampalataya. Andiyan ang mga Huguenots, mga missionary na pinangahawakan ng katotohanan. Andiyan ang mga Waldenses na nanindigan hanggang sa bundok ng Alps, dala-dala nilang katotohanan sa kabila ng pag-uusig. Sa ating panahon ng mga kapatid, nagkaroon ng pagbabago. Na po, sinabi po ng Iglesia ng Roma, mga kapatid, ito sa the Roman Catholic Church, na nagkaroon na sila ng pagbabago. Ang kalupitan na nararanasan nila roon, ang kalupitan na ipapatupad nila noon ay hindi dala ng Iglesia, kundi dala ng sitwasyon, sapagkat noong unang panahon daw, ay sila ay napapalibutan ng iba't ibang sitwasyon o iba't ibang karanasan na hindi mapigilan ayon na rin sa kasaysayan. Kung baga noong unang panahon daw, puro nagkakaroon tinatawag na mga civil wars, mga pagbagsak ng ekonomiya. So, malaking factor daw yon para itong universal church na to ay maapektuhan ang kanilang pakikitungo sa kanilang mga tao, especially sa mga tao na lumalabag po sa palatuntunan na kanilang ipinatutupad. Kaya ngayon, nag-lino sila. Kaya meron tinatawag silang counter-reformation. Pag sinasabing counter-reformation, mga kapatid, dati ang tawag mga kapatid ko sa mga Protestant na lumabas yung sa Mother Church ay mga heretic. Diba? O rebelde. Pero ngayon ang tawag nila, lost brother. Alin ang mas magandang pakinggan? Lost brothers o heretic? Ha? Anong mas magandang pakinggan? Aba, mas okay na yung lost brother. Kasi pag brothers, may relasyon pa rin kayo, nawala ka nga lang. So, anong ginagawa nila? Gumagawa sila ng mga paraan para maibalik ang kanilang mga lost brothers. Okay? So, ngayon mga kapatid, nagkakaroon ng tinatawag na counter-reformation para may sakato, para nila ang kanilang plano na nasabihin natin na naglaino dahil sa matinding epekto ng Reformation noong 18th century. So ngayon, hindi sila bumabalik mga kapatid.
At marami silang paraan, mga kapatid ko, upang maibalik yung dati nilang kapangyarihan sa ating kapanahunan ngayon. Diba? Marami silang ginagawang paraan. Dati mga kapatid, ang United States, ang tinatawag na jump board of Protestantism. Pag sinabi yung jump board, diyan nagagaling lahat ng Protestants. Diba? Yung mga Protestant na pumunta rito sa Philippines, ay hindi yan galing sa Europe. Yan pa galing saan? Sa United States. Diba? Yung unang Adventist na pumunta rito, ay hindi galing sa Europe. Galing saan? Sa Adventist. Sino yun? Kulpultur yata siya, di ba? Pinupuntahan niya ng mga kulpultur sa Hong Kong kasi doon siya namatay. Sino ba yun? Hindi ba yung si Abraham na rin? Parang yun na nga. May iba pa. Mga kulpultur, alam niyo yan. So mga kapatid, ang United States ang jump board ng tatang na Protestantism. Pero ngayong pagpasok ng 19th century, pagpansin niyo mga kapatid, ang iglesia ng Protestant doon ay unti-unting nawawala, umuunti at nagiging congregational church sila. At mas dumadami po ang simbahan ng Roman Catholic Church. At itong mga congregational church, mga kapatid, kung titingnan niyo ang kanilang aral at paniniwala, malapit na ulit sila sa turo po ng Roman Catholic Church. Ito ang paraan, mga kapatid ko, ng English, ng Universal Church, kung paano niya maiwin yung mga tinatawag nilang lost brothers. No? Kaya meron po ngayong, di ba meron mga church organizations ngayon na ginagawa nila, not knowing that those are devised, mga kapatid, para ma-unite ulit ang mga iglesia sa sanlibutan at magkaroon ng tinatawag na isang prinsipyo, isang pagsamba at isang mithiin. So mga kapatid, the liberty of conscience sa ating panahon is threatened. Na po? Sapagkat unti-unti, yung pure na pag-iisip ng tao tungkol sa katotohanan, mga kapatid ko, ay unti-unti na naman itong nagiging kurap at nadudungisan ng iba't ibang paniniwala at iba't ibang turo, hindi turo ng banal na kasulatan, kundi turo ng tao. Ayon na rin sa Marcos, salin-salin sabi ng tao. O sa ibang salita, tradisyon. Na po? So, dito mga kapatid, ipinapakita po na kung nung panahon ng itatag po ang United States of America, isa sa kanilang constitution, mga kapatid ko, ay liberty of conscience. Isa sa kanilang mga constitution ay yung liberty of conscience. Pero ngayon mga kapatid, ayon na rin sa sulat ni Pope Pius, doon po sa encyclical letter noong Agosto 15, 1854, sabi rito, ang mga di kapanipaniwala at maling doktrina o kagahibangan para ipagtanggol ang kalayaan ng budhi ay isang lubhang nakakasalot na kamalian. Isang salot na higit sa lahat ay dapat katakutan sa isang bansa. So mismo mga kapatid, ang Universal Church, ang papacy, ang nag-declare na yung liberty of conscience ay isang threat para sa katotohanan. Kaya nila sinasabi ng mga kapatid sapagkat gusto nila na maitanim sa isip ng tao kung ano po yung turo na nais silang ilagay sa isipan ng tao. Sapagkat mga kapatid, paano mo makokontrol ang isang tao? Paano mo makokontrol ang isang tao? Hindi mo siya makokontrol sa anumang paraan kung hindi mo babaguhin ang kanyang pananaw, hindi mo babaguhin ang kanyang prinsipyo, hindi mo babaguhin ang kanyang mga paniniwala, lalo na sa mga spiritual na bagay. So ito ang paraan po mga kapatid ng Universal Church sa ating kapanahonan na ngayon. Pilit niyang inilalapit ulit sa kanya yung mga tinatawag na lost brothers sa paraan na unti-unting in-universe ulit, inihalo ulit itong kanilang paniniwala sa mga paniniwala po ng mga iglesia na nooy naging tapat po sa ating Panginoon. Na po,
Kung titingnan natin mga kapatid, isa po sa sinasabi rito ni Mrs. White mga kapatid, kung titingnan natin, ito iglesia na nakikita natin ngayon, ito sinasabi ko po, yung Universal Church, kung titingnan natin, marami nagsasabi na yung kanilang pagsamba daw ay boring, di ba? Kung titingnan natin, parang boring. Pero hindi nyo ba alam mga kapatid, dahil na rin sa kasaysayan, na marami ang naaakit sa kanilang pagsamba. Okay? Hindi dahil magandang turo, hindi dahil ang turo ay naayon sa banal na kasulatan, kundi nadadala ang karamihan dahil sa panlabas na pagsamba. Andyan ang magaganang mga simbahan, andyan ang nagagandahang mga prosesyon, mga ribulto na nagagandahan, mga kapistahan na talagang nagdadala ng kasiyahan sa puso ng tao. So marami ang nainganyo, nasalit na maingganyo sila sa kung ano ang tinuturo ng banal na kasulatan, sila ay nainganyo sa turo po, sa panlabas na pagsampa ng iglesia nito. Ito mga kapatid ang nangyari din nung panahon ng ating Panginoon. Ang reliyon po ng mga Hudyo, ito po ang Judaism, na sinasabi nila na sila po ay tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero halos lahat po na kanilang ginagawa ay puro tradisyon na kung titingnan sila po ay malayo na sa turo ng banal na kasulatan. At marami na aakit sapagkat sa kanila kapag makita nila ito pala ay daan sa kaligtasan, ito pala ay daan para ikaw ay mapatawad, ang di nila nalalaman ay si Kristo po ang daan patungo sa kaligtasan. Ito mga kapatid ang paraan upang maibalik at unti-unti magkaroon ulit sila ng kapangyarihan sa sanlibutan ito sa mga iglesia na dati tumiwalag po sa kanila. So unti-unti mga kapatid, ito ay kanilang ginagawa at ito po yung pangkasalukuyan ng nangyayari. Na po, marami na ngayon sa mga Protestant church ang nare-recognize na po ang kapangyarihan ng sistema po ng papacy. Maliban na lang po siguro sa Seventh-day Adventist Church, na marami na po ang kinikilala bilang siya ay kahalili po ng Diyos dito sa lupa at bilang isang infallible. Pag sinabi infallible, ano yun? Lahat ng kanyang sabihin, walang mali doon. O anong kanyang sabihin, tama. Kahit mali sa pandinig, kapag yan ay binigkas niya po, yan po ay tama. Infallible siya eh. Na po, bilang kahalili ng Panginoon dito sa sanlibutan. At marami na sa ating panahon ngayon mga kapatid, even some of the Protestant church, majority, nire-recognize na nila po ang authority ng papal system dito po sa sanlibutan. No? Bilang siya ay isa sa mga merong authority pag pinag-uusapan ng espiritual na aspeto ng buhay ng tao. So mga kapatid, kung titingnan natin, ang tunay na iglesia, ang sentro ng kanyang doktrina ay ang ebanghelyo, yung tinatawag ng gospel. Ang gospel mga kapatid ay walang iba, sino po? Si Jesus Christ. Ito rin mga kapatid, madalas na sinasabi na si Kristo ang sentro ng kanilang pagsamba. Pero kung titingnan natin mga kapatid sa ibang mga aspeto ng kanilang mga pananaw o prinsipyo o buhay, mapapansin natin mga kapatid na si Kristo lang ay pang frontline. Pero beyond that mga kapatid, meron silang malalim na agenda kung paano po muling magkakaroon ng impluwensya sa sanlibutan ito. Na po? So mga kapatid, tayo bilang mga Seventh-day Adventists, so bilang mananampalataya, hindi tayo excuse dito. Ibig sabihin, malaki ang possibility na marami sa atin ang pwede rin unti-unti ay mahawaan o maimpluwensyahan ng iba't ibang prinsipyo o turo na hindi nanggagaling sa banal na kasulatan,
kundi nanggagaling po sa salit-saling sabi ng tao. Marami silang paraan, marami silang mga medium na ginagamit. Hindi lang sa pamamagitan ng mga literature. Gumagamit sila ng mga media kung paano ito introduce sa ating isip, mga kapatid. Kaya ang payo sa ating mga kapatid ko sa aklat na ito ay patuloy po nating basahin ang salita ng ating Panginoon upang ang marami sa atin ay hindi maligaw. Ano po? Upang kahit matindi na po yung pressure sa atin na i-compromise ang katotohanan kapag nasa atin po ang salita ng Diyos, kailanman hindi po natin na ikukompromiso ang katotohanan na tinanggap po natin sa ating Panginoon. Kamatayan man po ang kapalit. Nga po, mga kapatid. Kaya sabi nga po dito ni Mrs. White, kung yung mga Protestant church mga Protestant church po, mga kapatid, o yung mga members, and even as mga kapatid, kung patuloy lang natin mababasa ang banal na kasulatan, makikita natin, mga kapatid po, kung ano ang tama at mali sa mga turo na meron sa sanlibutan ito. Alam ko, mga kapatid, marami sa atin, marami sa atin at Seventh-day Adventist Church as members ang maaaring minsan confused sa mga katotohanan na tinatanggap natin sapagkat kulang po tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. At minsan nahahaluan po tayo ng iba't ibang mga doktrina o mga pananaw ng mga tao na siyang ating nakikita sa sanlibutan ito. Kaya po nga sa Great Controversy din sinasabi na ito'y responsibilidad natin, mga kapatid ko, na basahin po natin ang salita ng Diyos araw-araw. Sabi ko, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nagbigay ng babala tungkol sa nagbabantang panganib. Subukan lang na huwag itong pakinggan at tiyak na malalaman ng mga tao kung ano talaga ang layunin ng Universal Church na ito. Kapag huli na nga lang ang lahat para makaiwas kasabitan. Ang mga doktrina niya ay gumagamit ng impluwensya sa mga bulwagang pambatasan, sa mga iglesia at sa puso ng mga tao. Itinatayo niya ang matatayog at malaki niyang gusali sa mga lihim na dako ng mga lugar na kung saan ay mauulit ang mga pag-uusig niya sa nakaraan. Palihim at hindi na paghihinalaan, pinalalakas niya ang kanyang mga pwersa upang magpasulong ng sarili niyang mga layunin kapag dumating ang panahon para sa iyong matake. Ang gusto lang niya ay ang kalamangan at ito'y binibigay na ngayon sa kanya. Hindi magtatagal ay makikita na natin at madadama kung ano po ang layunin ng iglesyang ito. Sino mang sasampalataya at susunod sa salita ng Diyos ay maharap sa kahiyan at pag-uusig ng dahil dito. Sa mga kapatid, inuunti-unti na po niya ang mga tao ngayon upang sa pagdating ng panahon kung magkaroon siya ng tamang kapangyarihan at impluwensyado na niya lahat, mga kapatid ko, ng reliyon sa sanlibutan ito, ay meron siyang kapangyarihan para muling mang-usig ng mga tao na nanindigan sa katotohanan ng ating Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, tayo pa rin ay nasa tinatawag na Great Controversy. Hindi man natin nakikita visible ng si Kristo at si Satanas ay nag-aaway o naglalaban, pero makikita natin, mga kapatid, sa mga kapangyarihan na meron sa sanlibutan ito. Diba? Ang objective ng Great Controversy, mga kapatid ko, walang iba ay kayo at ako. Kaya, mga kapatid, kahit sa loob ng iglesia, alalahanin natin, unti-unti tayong ginagapang ng kaaway. Diba? Kaya sabi nga po doon, mga kapatid ko, sa Dalatire, many will be lost. No? Majority of those who profess, mga professed Christians, sabi na, many of the professed Christians will be lost. Why? Bakit daw, mga kapatid? Sapagkat kailanman hindi nila inalam kung ano po ang nasusulat sa banal na kasulatan. Yun ay sinabi, mga kapatid, ni Mrs. White o kanyang kapanahunan. Umasa tayo, mga kapatid ko, na wag na, sana wala ang mawawala.
No? Ngayon mga kapatid, aware na tayo kung ano po ang ginagawa ng kaaway sa ating panahon ngayon. Anong gagawin natin? Kinakailangan natin mga kapatid ay panindigan natin ang katotohanan na tinanggap natin sa ating Panginoon. Huwag natin itong ipagpapalit. No? Huwag natin ipagpapalit yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kapalit man nito mga kapatid ko ay ang buhay. Sapagkat kung may kapalit ay buhay, may buhay na walang hanggan nag-aantay po sa atin sa langit na bayan. Manindigan tayo, kagaya nila John Hush. Pinaglaban ko ang liberty of conscience. Sila John Wycliffe, sila Jerome, sila Calvin, si Luther. Pinaglaban nila mga kapatid lahat. Nagbunga. Pero ngayon mga kapatid, sapagkat ang kaaway, tunay na malakas sa liputang ito. Unti-unti na naman yung ginagamit ang Iglesia nito, ang Universal Church, upang maganap niya ang kanyang layunin dito po sa sanlibutan. Pero mga kapatid, sabi ng Banal na Kasulatan, mapalad ang ano po? Ang magtiis hanggang sa wakas, sapagkat sila ay maliligtas. Magtiis kayo mga kapatid. Balang araw, no? Kayo uusigin. Uusigin kayo sa katotohanan na pinanghahawakan ninyo. Parang iba sa atin ay inuusig na dahil sa katotohanan na ating pinanghahawakan. Ang iba sa atin ay inuusig sa mga eskwelahan na kung hindi ka pumasok ng Sabado, ibabagsak ka. Isang uri ng pag-uusig. Paninindigan ba natin ang katotohanan o hindi? Sa mga trabaho mga kapatid, isang uri ng pag-uusig, isang paraan ng kaaway kung paano unti-unti tayong kukunin. Gagawa siya ng mga prinsipyo na sabihin natin, ipaglilingkod naman ito. Yung pala sa kabila ng mga kapatid ko, ay naililigaw na tayo ng maling turo po ng kaaway. Panindigan po natin ang katotohanan at magkaroon manatili tinatawag na liberty of conscience, purity of doctrines, truth na nasusulat po sa Banal na Kasulatan. Ang kinakailangan niyan mga kapatid ay yung diligent na pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Sabi nga po ng Panginoon, seek and search the Scripture. Kapag sinabing search mga kapatid, hindi lang read. Kasi pag read, nakaranas na kayo mga kapatid magbasa na wala kayong naunawaan. Binasa nyo at wala kayong naunawaan. Minsan ganun tayo mga kapatid, di ba? Binabasa natin, wala tayong naunawaan kasi binabasa lang eh. Iba ang reading sa searching. When we search, we dig. Talagang hinuhukay natin mga kapatid ko ang salita ng Panginoon at pilit natin sa tulong ng Banal na Espiritu na inuunawa ang katotohanan na nakabalong po sa katotohanan ng Panginoon. Hindi lang basta binabasa para may masabi na natapos na natin ang Banal na Kasulatan. Hindi lang natin binabasa para sabihin may alam tayo sa Banal na Kasulatan, kundi sinasaliksik natin ito para makilala natin ang ating tagapagligtas na siyang magdadala sa atin sa katotohanan at hindi mailigaw ng landas. Kung wala tayong pundasyon mga kapatid ko, malakas po ang agos ng sanlibutan. Madaling may kompromiso ang katotohanan na pinanghawakan natin kung walang pundasyon sa ating puso at isipan. Ang ating kaway po ngayon mga kapatid, kung busy siya noong panahon nila Paul, noong panahon nila John, ni Pedro, sabi nga, he's like a roaring lion, finding whom he may devour. He's more than busy now mga kapatid. Busy siya, sapagkat alam na niya na ang kanyang panahoy nalalapit na. Huwag tayong papadaya mga kapatid. Sana manatili tayong mga tapat sa ating Panginoon, na manatili tayong manindigan sa katotohanan. Naalala ko po yung spiritual gift test na ginawa doon sa ICM. Nagsagot sila Elder Paz, sila Brother Dan, at iba po nating mga kapatid dito. At isa sa kanilang mga gift ay gift of martyrdom. Nagulat sila. Pag sinabing gift of martyrdom, they're willing to give their lives for the Lord. At nasa una pa. Ibig sabihin, nasa prioridad ng kanilang gift, yung willing silang magbigay ng kanilang buhay para sa katotohanan. At sabi nga nila, kung yun ang gift namin, edi yun, di ba? Panindigan at talagang panghahawakan ko ang katotohanan.
Sa mga kapatid, tandaan natin tayo ay nasa huling panahon na. Hindi na po ito yung panahon para maging relax tayo po sa pag-aaral ng banal na kasulatan. No? Huwag natin palampasin ang araw na hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag po natin palampasin ang araw na hindi natin nalalaman kung ano po ang kalooban ng Panginoon na nagagaling sa banal na kasulatan. Huwag po tayong matutulog na walang nalalaman tungkol sa kalooban ng ating Panginoon at pag hindi tayo gigising na hindi tayo empowered ng salita ng Diyos sapagkat ang sanlibutan ay tunay na napakadelikado ng mga kapatid ko. Sa man ng mga kapatid, maraming kompromiso. At kung mahina tayo sa ating pananampalataya, madali tayong maiagos sa agos ng sanlibutan. Na especially sa mga kabataan, madali tayong ma-penetrate ng kaaway. Baguhin ang ating prinsipyo, baguhin ang mga katotohanan na sa ating isip. Sabi nga mga kapatid, huwag kayong mga guyat kayo. Pag sinabi mga guyat, mga kapatid, maging alerto tayo, no, sa mga device na ginagamit po ng ating away upang tayo po ay may ligaw ng landas. Mga kapatid, dati ang panahon, ayon na rin sa pag-aaral, na tanging ang mga nanginginig lang po ng araw ng Sabat ang tatayo sa huling panahon. Pag sinabing nanginginig mga kapatid, hindi lang sumisimba. Iba ang simba sa nanginginig. Pag sinabing nanginginig mga kapatid, nandito sila sapagkat mahal nila ang Diyos at hindi dahil sa tradisyon o kinaugalian bilang mga Adventista. No? Marami po sa mga kaibigan natin na nasa labas pa ngayon ay papasok sa iglesia ito upang tanggapin po ang araw ng Sabat. At ang nakakalungkot mga kapatid, meron din sa ating mga kapatid na nasa loob ng iglesia na ito ang lalabas sapagkat hindi nila kaya maayano ang kanilang sarili at may kompromiso po ang katotohanan. Huwag nawang mangyari po sa iglesia ng CAA. At lahat sa ating iglesia sa whole, huwag nawang mangyari. Kaya lagi tayong binibilinan mga kapatid ng ating Panginoon sa pamagitan po ng ating mensahe si Mrs. White kung paano po tayo maninindigan sa libutan ito. Kaya mga kapatid, sa aking mga huling salita, yung hamon na binibigay sa atin ngayon na pag-aralan natin ang salita ng Diyos ay huwag po natin ito i-take for granted. No? Give time and make it your priority. No? Gawin po nating prioridad ang pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Sa dalawang prinsipyo ang nag-aalaman ngayon, ang katotohanan at ang kasinungalingan. Wala tayong alam, hindi naman tayo pwedeng sa gitna. Wala tayong alam, maaaring mapunta tayo din sa side ng tinatawag na kamalian. Okay, sa mga kapatid, manalangin tayo na lahat tayo mga kapatid ko sa ating pag-aaral ay tutulungan po tayo ng Banal na Espiritu. Pag-aaral tayo ng Banal na Kasulatan upang maunawaan pa natin ang mga mangyayari sa huling panahon. Siya nga pala mga kapatid, bukas, meron tayong Revelation Seminar. Pag-aaralan ang mga huling propesiya sa huling panahon sa pamagitan po ng ating tagapagsalita sa Muntinlupa. Australian siya upang ihatid sa atin ang mensahe po ng Apokalipsis. Magandang malaman yan mga kapatid ko sapagkat yan sinasabi sa Revelation chapter 1 na po, verse 3, mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad ng mga bagay na susulat sa propesiyang ito sapagkat ang panahoy malapit na. Ang panahoy malapit na, kung hindi mo ito babasahin mga kapatid, paano tayo magiging mapalad? Sa pagpalain po tayo ng ating Panginoon.